Hello po mga kapatid. Nandito po tayo uli ngayon sa Facebook Live. At sana po makapasok yung mga kapatid dito. Nasa Zoom po kami kasi kanina mga kapatid, kaya lang nagkaroon ng technical problem and maraming mga kapatid ang gustong makapasok, hindi makapasok dun sa link, sa Zoom link na ibinigay po namin, at minarapat na po namin na i-transfer na lang po dito sa Facebook ito pong at yung pong ibang mga closet na mga kapatid, after this po pwede nyo naman pong panoorin po ito mga kapatid. And yung pong prayer mga kapatid, i-off cam po namin, tatanggalin po namin yung video para makapanalangin po tayo pare-pareho mga kapatid. Hintayin ko lang po makaakyat si Brother CJ Perez mga kapatid, para po makapagsalita po siya. Kasi ang ganda po nung pinag-uusapan kanina mga kapatid. Sayang po kung hindi po mapapakinabangan ng mga kapatid na exit at mga closet yung pong pag-uusapan. So wala naman po tayong itinatago, so there's nothing to hide mga kapatid, na kung ano po yung pinag-uusapan natin. It's just that meron po kasing panalangin and we can pray naman po dito, and we will turn off the video. Yung audio lang po mga kapatid. And hihintayin ko lang po mga kapatid na makakyat si Brother CJ Perez. Ayun, Brother CJ Perez. Adding na po si Brother CJ Perez mga kapatid. Ayun. Approve. Ayun. Brother CJ Perez. Sige po mga kapatid, andyan po si Brad CJ Perez. Opo. Salamat po. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Mas maganda dito po natin po ituloy. Paano nga pala tol yung mga nagtatanong, no? Ayan, sige mga kapatid. Nasaan ba tayo kanina, naputol? Meron po ba makakapag dyan? Remind, saan ba tayo naputol? Yung pong may pag-asa yung mga atheist. Oo. Yan. Alam nyo, yan nga mga kapatid. Yan po ang isang realization po sa akin. I don't know kung yung iba po sa inyo kaparehas ko. Pero ako kasi ang perception ko dati at ang pagkakaintindi ko, pagka atheist, masamang tao. Maraming hindi naman naniniwala sa Diyos pero mabuti. Alam ko meron marami sa inyo, meron din kilalang ganun. Wala naman siyang reliyon, hindi naman naniniwala sa Diyos. Pero mabuti. Mas maliligtas pa yun mga kapatid eh. Kasi Opo. Sinusunod niya yung mabuting budhi na itinanim sa kanyang puso eh. Kesa dun sa ipokrito na nagpapakilala nga na siya ang sa Diyos, sila ang legit, pero nambablak ng tao, nambablak ng kapwa. Yung kapuotan ng masama, hindi yun tao mga kapatid. Gawang masama yun. Ang kinapupuotan, hindi yun tao. Yung gawang masama, yun ang kapupuotan. Kaya hindi pwedeng i-apply po yung Romang talata para mamblock ng kapatid. Dahil ang Diyos, ibig niya at lahat ng tao maligtas. Kapag binlock mo ang isang tao, di pinagkaitan mo na siya ng kaligtasan. Kaya kung tayo, noon pa, binlock na tayo dahil masama tayo noon bago tayo nakakilala ng Kristo sa buhay. Di hindi na tayo nakakilala ng Kristo. Hindi na tayo nakapagbagong buhay. Kinat na sa atin yung chance, yung opportunity para maligtas. Kaya napakasamang aral yan mga kapatid. Nagtatanim ng puot
hindi do sa masama. Nagpapatanim ng puot dun mismo sa tao. Kaya sabi, hindi lang i-block, di ba? Masama mga kapatid, hindi ganyan po ang diwang tinuturo po ng Biblia. Walang pinapablock. Yun nga, kaaway mo eh. Kaaway mo na yun. Pakanin mo. Papakainin mo. Pakaaway mo. Eh yun lang umexit, yun lang may tanong, yun lang naapi, yun lang nasaktan, yun lang na nagtatanong siya, hindi siya sinagot at binablock pa. Kaya ang resulta, syempre, umalis na dahil nasaktan eh. Pagkatapos, ipapablock. Ang kinapupuotan, mga kapatid, yung masamang gawa. Hindi inilalagay yung masama sa tao, mga kapatid. Ang tao, hanggat buhay siya, meron siyang pag-asa na magbago kung masama man yung kanyang ginagawa. Kaya nakakalungkot lang, mga kapatid. Kahit application ng talata, wala po sa hulog. Wala sa hulog. Nakakalungkot, mga kapatid. Nagtatanim po ng puot. Meron ba kayong alam pa na ibang relihiyon na ganyan ang turo? Nagpapablock? Mabuti pa Katoliko eh. Walang aral ang mga paring Katoliko na mamblock ng tao. Buti pa si Ed Lapis. Actually, Brad CJ, kino-comment pa nga po ng ibang mga pare sa mga homily nila, yung buti pa yung mga membro ni Brother Eli Soriano, yung ang dating daan. Kino-comment po nila tayo. Oo nga. Makikita mo mga kapatid, no? Buti pa yung pare, kung tutuusin, parang kumbaga, kakumpetensya na nila si Brad Eli. Pero kino-comment niya, bakit nila nagagawa yon? Out of mabuting budhi. Pagka kasi mabuting budhi ka, hindi ka mambabrand ng kapwa. Hindi ka mambabrand na, yan, masama na yan. Hindi ganon. Nagbibigay ka lagi ng second chance, ng third chance. Yun na, kinikwento ko nga po kanina nung nag-ano po kami, nung kami pa lang mga kapatid eh. Kasi kanina kami pa lang, ngayon lumabas na po kami, nag-live po kami. Napagkikwentuhan po namin kanina, nabanggit ko nga, yun nga ang boss namin, boss ko sa kumpanya. Dati siyang INC. Yun po, napakabuting tao. Wala kami masabi. Hindi siya nag-determinate. Ikaw ang umalis. Ang kakatwiran po niya sa amin, yung tao, nagkamali, di bigyan ng chance. Kung ang tao naman, hindi naman masamang masama, hindi naman sobrang sama, pagbigyan. Imagine mo, hindi naman nagpapakilalang sa Diyos siya, hindi naman siya nagpapakilalang mangaral. Pero tanggap niya yung empleyado niyang masama, wag lang masamang masama. Ano ibig sabihin nun? Nagbibigay siya ng chance. Ngayon, ito naman, si Daniel, may tanong lang yung kapatid, i-block na. Kami na naman na, at kahit na ito na mga kapatid, lagay na natin sa extreme. Umalis na tayo. Dahil on your personal reason. Karapatan ba ng bawat isa yon mga kapatid? Karapatan yun. Dapat you have to respect. Bilang tao na lang, matuto kang rumispeto ng kapwa. Diba, lahat naman tayo nagtatrabaho. May karapatan ka ba mag-resign? Meron. Anytime. Kaya nga pwede mo ring ilagay sa resignation letter mo yung reason mo, pwede ring hindi. On personal matters lang, pwede mong sabihin yon. Bakit? May karapatan kang mamili para sa sarili mo. At hindi ka pwedeng pagbawalan ng kumpanya mo, hindi ka rin pwedeng pigilan, at lalo na, hindi ka pwedeng nilang pasamain. Actually, Brad CJ, yung pong sinabi kahapon yata or nung isang araw na umakyat si Sneaky sa live ko, sabi niya, biruin mo, Brad Badong, 15 years akong sumusunod sa palatuntunan sa mga kautusan ng Biblia na itinuro sa atin sa doktrina. Biro mo, iimbitahan kami ako ng mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, reunion. Hindi ko kakainin yung kasi alam ko halal. Tapos, ang dami kong pagtitis na ginawa. Hindi ako pumupunta sa mga reunion ng namin, pag nataon na Pasko, etc. Tapos, nanood lang ako kay Badong, natiwalag ako.
Anong hustisya doon? Sabi niya Grabe, ganyan. no? Walang investigasyon. Ganun ba kasama si Badong at nakinig ka lang sa kanya, o banggitin mo lang yung pangalan ni Badong, maimpyerno ka na, matitiwalag ka na. Alam niyo po mga kapatid, Brad CJ, ako nga po ka-chat ko yung yung asawa nung isang anak ni Brad Jan Cuencao, yung pong diakono, dating diakono sa Hong Kong, at saka naging diakono sa Dubai po yata, no, Brad CJ? Tama. Nalungkot po ako doon sa sinabi niya kasi si Papa po ngayon may sakit po, sabi niya ganyan, nagpapalakas po siya, nagpapagaling. Nalulungkot nga po kami, sabi nung kapatid, na biruin mo, wala man lang pong kapatid na nangamusta kay Papa, sabi niya ganyan nung kapatid. Dahil po dyan sa ginawa po nila sa amin, na binranded po kaming masamang tao, na ang naging lang naman dahilan, yung observation ni Brad Jan Cuencao nung nagbakasyon siya sa Pilipinas, sinabi niya kay Brad Romy Salonga na kapwa niya diakono. Dalawa po kasing diakono sa Hong Kong. Nakapwa niya diakono. Bro, ang laki ng improvement sa KD-RAC. Pero sa mismong central natin, wala pong improvement. Tapos, ang daming mga lokal na ang pangit, barong-barong. Tapos, tumutulong tayo sa mga PNP. Hindi po ba, Brad CJ, sabi sa Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili sa sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambayan, tumanggi sa pananampalataya. Mas masaul pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Bakit meron tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong, tumutulong tayo sa labas ng iglesia? Di ba dapat po, Brad CJ, ayusin muna natin itong problema natin sa pamilya natin bago tayo tumulong, bago tayo lumabas within the family itself. Tama po. Correct. Precisely, mga kapatid. Imbis na tumulong po tayo dyan sa mga taga-Guatemala, naggumastos ng plane ticket at buong entourage nila, syempre pera yon, ticket yon. Ba't sana itulong na lang muna sa mga kapatid na mga mahihirap. Imbis na tumulong dyan sa PNP na meron namang budget. Nawalan ka ng boses. Wala kang sound. Wala. Yan. Nawalan po ng boses. Akyat ka na lang po uli, Brad CJ. At nagkakaroon po ng kanina pa po yan, nagkakaroon ng technical problem sa sa link. Akyat ka na lang po uli, Brad CJ. Para po hintayin ko po kayong makakyat uli at mga kapatid. Hintayin ko lang po si Brad CJ na umakyat uli. Brad CJ, akyat ka na lang po uli, mga kapatid. Yun po, nakakalungkot po, mga kapatid, yung nangyayari. Binabranded po tayong masama. Yan. Andyan po si Brad CJ. May impyerno daw po tayo. Yun po, Brad CJ. Opo, ayan. Pasensya na po. Yan nga, mga kapatid. Talagang tinatrabaho tayo. Oo. Kanina pa. Kanina pa sa Zoom. Grabe, no? Siguro tayo, mga kapatid na baka meron dyan makakatulong marunong sa technical. Mahirap po kasi sa side namin ni Brad Badong na kami din ng baka meron makatulong na siya ang magmamanage ng natin, tol. Opo. Pag-usapan siguro natin Opo, sa susunod. Lolo, sa susunod po, mga kapatid. Ayusin po. At saka, Brad CJ, kaya po natin ginawa ito dahil merong mga kapatid na heartbroken sila dahil sa nangyayari. Kasi, kagaya po nun, marami po mga kapatid na halos ginugol yung buong buhay sa iglesia. Nag-loan, lumaban ng ubusan. Tapos,
sinabi lang yung mga observation, itiniwalag, binranded na masamang tao. Kaya yung mga kapatid, nilalayuan sila. Hindi po ganun dapat mga kapatid, na lalayuan natin yung mga kapatid natin na hindi naman masamang tao. Nakita natin na lumingap sa atin minsang panahon. Tapos, Totoo po. sinasabi lang nila yung observation nila, papasamain nyo na lumalaban sa aral, lumalaban sa mangaral. Kaya nga ako, Brad CJ, nahamon ko nga po si Brad Daniel eh. Mapatunayan mo lang na meron akong nilalabanan. Nagsasalita ako ng laban sa aral. Ipapapugot ko yung ulo ko. Yun nga, eto, Brad Badong, no? Dugtungan ko na yung sabi mo. Ganito po mga kapatid eh. Tayo po, nagbilang po tayo ng dekada. Marami po sa atin dekada. Buong buhay na natin halos nasa iglesia. Itinuring na natin. Ako nga po, wala naman akong kamag-anak dito sa loob ng iglesia. Kaya lahat po kayo mga kapatid eh, tinuturing ko ng kapatid ko sa laman, magulang ko sa laman. Tapos, biglang nagkaroon lang ng mga ganitong issue, ganitong tanong, ganitong mga pangyayari. Ibablock nyo na kagad kami. Sa pamilya ba, kayo, mga nanonood po, sa pamilya nyo ba, sa loob ng tahanan nyo, pag meron bang yung isa mong anak, o kung ang pamilya nyo na, sabihin mo na, extended family na yung inyong bahay, meron ka rin dyan kapatid mo, pamilya rin niya, baga marami na, malaki yung inyong mga kasama sa bahay. Pag meron bang isa, dalawa, tatlo dyan na parang medyo hindi nagkaunawaan, palalayasin nyo na ba sila sa bahay? Simpleng tanong lang. Nagturingan kayong magkakapatid, magkakamag-anak. Biglang may dalawa, tatlo dyan hindi nagkaintindihan. Palalayasin nyo sila? Hindi. Pamilya yan eh. Dapat sana ganun na nangyari po sa atin mga kapatid. Pero anong ginawa sa atin? Ibinlock, ibinrun, tapos may pinapanigan. Kung sino yung malakas sa KNP, yun ang papanigan. Yung mahina sa KNP, hindi ka pakikinggan. Kung suspindihin ka na lang. Kahit ikaw ang nasa katwiran, Brad CJ. Kahit ikaw pa nasa katwiran. Opo. Kahit ikaw pa nasa katwiran. At, pagbabantaan ka pa, sasabihin pa sa'yo wala kang utang na loob. Alam nyo mga kapatid, kabubuhan yan eh. O lahat na, lalahatin ko na. Meron bang tao na wala siyang pinagkakautangan ng loob? Lahat tayo meron tayong pinagkakautangan ng loob. Kaya in general na yon. Huwag mong sabihin wala kang utang na loob, bakit ikaw? Lahat po tayo meron. Pero hindi dahilan yon para yung pinagkakautangan mo ng loob, kahit ano na lang ang gawin niyang masama, okay lang. Hindi ganun yon, mga kapatid. Hindi ganun yun. Kaya po tayo nagkakaganito po ngayon. Hindi na po tayo itinuring na kapamilya. Na dati, 1, 2, 3 dekada nating tinuring na pamilya sila. Ngayon, itinakwil na tayo. Ibinrun na tayong masama. Napakasama, mga kapatid. Sasabihan na nagdilim na isip, nagdilim na raw pag-iisip ko eh. Sabi, napakadaling magparatang mga kapatid. Napakadaling magparatang. Pero kung gusto mo talagang umalam ng katotohanan, mag-e-effort ka eh. Sila ayaw na nila mag-effort. Paparatangan ka na lang. Tapos, sila ngayon ang maliligtas. Sila ngayon ang sa Diyos. Kaya hindi ako naniniwalang nandyan pa ang Diyos. Mas mabait pa sa inyo at mas maamo pa sa inyo mga atheist. Atheist hindi naniniwala sa Diyos, pero mababait. Hindi naman ko
Maraming taong ganun, mga kapatid. Maraming mga tao, hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi dahil sa galit sila sa Diyos. It so happened na yung upbringing sa kanila, hindi na-introduce yung Diyos sa kanila. Kaya nung tumanda siya, medyo vague sa kanya yung entity ng isang Diyos, yung isang existence ng Diyos. Hindi mo siya masisisi. Pero nagpakabuti siya, common sense lang, mga kapatid eh. Nagpakabuti siya, naging mabuti siyang ama, magulang, anak, naging mabuti siyang tao. Pag namatay siya, tingin mo hindi liligtas ng Diyos yun? Actually, Kahit Brad hindi CJ, naniniwala sa kanya. opo, actually, Brad CJ, yun po yung inintroduce ng Panginoong Kristo doon sa babaeng Samaritana. Mm-mm. Doon sa balon ni Jacob. Mm-mm. Na dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Dati kasi, kailangan pang pumunta sa templo, kailangan pang umakyat sa bundok para sumamba sa Diyos. Pero noong nag-usap yung Panginoong Kristo at babaeng Samaritana, sinabi niyang Panginoong Kristo, dumarating ang araw at ngayon nga. Kaya pumunta ka, pumaroon ka sa sa iyong asawa. Mm-mm. Inutusan ng Panginoong Kristo, sabihin mo yung magandang balita. Mm-mm. Kaya Tama. yung sinabi ng Panginoong Kristo na pag-asa doon sa babaeng Samaritana, meron tayong pag-asa. Yun yung sinasabi ni Brad Eli bago siya mamatay. Mas marami ang maliligtas kesa sa mapapahamak. Correct. Dahil maraming tao na hindi naman wala silang knowledge doon sa existence ng Diyos. Pero como sabi ni Brother Eli, merong inilagay doon sa puso. Sa bawat puso ng tao may isinulat ang Diyos na naka-imprint. Pagkapanganak ng isang tao, naka-imprint na yon yung kabutihan. Ngayon, kung yun yung sinunod mo, maliligtas ka. Eh di po ba sa Roma merong nakasulat? Mas may pag-asa pa ngayon nasa labas ng iglesia na gumagawa ng mabuti kaysa ikaw nasa loob ka ng iglesia, ikaw pa mismo ang leader ng iglesia na nagpapakilalang sa Diyos, ikaw mismo, you are not doing what is right. Tapos kami Tama. ngayon ang iba-branded mo na masama, na maimpyerno kami. Bay, teka, alam niyo po, Brad CJ, bago po tayo nag-umpisa sa Zoom kanina, merong kapatid na hindi muna, ayaw niyang magpabanggit, pero very relevant po siya na kapatid at kilala po. Hindi lang sa loob ng iglesia, pati sa labas ng iglesia. Sikat po yung kapatid na yon. Ngayon, sabi niya, Brad Badong, nagtataka ako, sabi niya ganyan. Tinatanong ko yung mga kapatid na kasama ko dito sa bahay na ako lang bang nakakahalata na wala nang sense yung mga itinuturo ni Brad Daniel. Tapos ang itinuturo, pag-ibig, ang grade 1, isang beses mong tinuro, 2 beses, na nila yan, makakabisado na nila yan. 4 na taon tinuturo yung pag-ibig, pero siya mismo hindi niya ginagawa yung pag-ibig. Katunayan, Brad Badong, biruin mo, kung totoo o mali yung ginawa sa'yo ng magulang ni Brad Daniel, bakit hindi kayo pagkaayusin? Na, Brad Badong, kung ano man nagawa ng magulang ko, sana patawarin mo na sila. Mami, kung ano man ang nagawa ni Brad Badong sa'yo, patawarin mo na. Yun Tama. yung sinasabi nung kapatid kanina na nawawala ngayon. Yung sense of brotherhood. Yung spirit of brotherhood. Yun. Kaya ngayon yung sinasabi ko kanina nasa bahay nyo ba? Meron bang hindi lang nagkaunawaan dyan? Palalayasin mo na sila? Hindi ganun Pagkakasunduin at pagkakasunduin mo. Bakit? Magkakapatid tayo Huwag kang mang-block. Pag-usapan natin. Halika rito, lahat ng mga lumabas. Pumunta kayo ngayon dito sa Apalit. Mag-usap-usap tayo. 'Di ba? Ang dali. 'Di ba?
ang tagal na namin, kaming mga umexit. Dekada na kami. Lagpas kalahati ng mga buhay namin ng iba sa amin, ginugol na namin sa loob ng iglesia. Ngayon, galit na galit pa sila sa atin ngayon. Bakit hindi dapat pagkasunduin? Uli ka dito, mag-usap-usap tayo, pag-usapan natin. O, ano ba yan? Sige, ano ba yung tanong nyo? Area 52. O sige, oo, totoo yan. O, pero di ba binanggit ko na nga kanina. O, nagbago naman si Rodel, hindi na niya inulit. O, ano pa? O parang ganun lang, isa-isahin lang natin, hindi yung parang patu-patutsyada pa. Puro patutsyada eh. Inamin nga, para medyo biglang meron namang, ano naman, sino naman, ano ka ngayon, naglalasing. Hindi ganun mga kapatid eh. O yun Hindi po, unang, yun po yung Brad CJ, yung nagpa-sorry ka nga, hindi ka naman sincere. Sorry! yun, sorry na. Tsaka may kutya. Opo. Biglang sasabihin naglalasing. Alam niyo mga kapatid, hindi mo masisisi yung iba. Nasaktan sila eh. Bakit sila nagkaganon? Bakit? Uunawain mo lang Daniel. Alaman ng tao, yung tao, dati may tindahan, ngayon nung naanib, hindi siya nagtinda ng alak kasi bawal. Biglang nalaman niya ngayon, yung iglesia niyang kinikilala, merong sariling beer house. Kanya-kanyang reaksyon. Yung tao ngayon, sa sama ng loob, naglasing. O ngayon, sabihin mo, ganyan. Dapat nga naawa ka pa doon. Kung mag-iisip ka lang at kung meron ka lang talagang simpatya at pagmamahal sa kapwa, pairalin mo lang yung mabuting budhi, maaawa ka doon sa naglasing Hindi mo kukutsain. Actually, Pinagtawanan mo pa. Opo, actually, Brad CJ, noong buhay si Brad Eli, tinuturo niya sa atin, mga kapatid, wag tayong maging palahatol. Alimbawa, meron tayong nakita na nagnakaw. Ang Diyos hindi niya hinahatulan kaagad yung taong nagnakaw. Bakit siya nagnakaw? Mm-hmm. Yung mga sirkumstansya, kaya pala siya nagnakaw, merong mga bibig na umaasa sa kanya. Kaya lang, walang tumatanggap sa kanya sa mga ina-applyan niyang trabaho. Kaya nga mas di ba yung binabanggit ko nga kanina, mas naging, ako personally, mga kapatid, mas naging maunawain ako Mas naging lumawak ang pangunawa ko, pananaw ko sa buhay, pagtingin ko sa tao. Ngayon ko nga lang nasasabi yun na atheist, di naniniwala sa Diyos, pero mabuting tao. Hindi katulad dati, paniniwala natin pag atheist, masamang tao. Hindi, napakarami. Bakit? Meron ako mga kilala Hindi naniniwala sa Diyos, pero mabubuting tao. Kaya huwag tayong palahatol. Huwag tayong humatol. Huwag kang magagalit ngayon yung pumuna doon sa Area 52 ngayon naglalasing. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan. Kaya huwag mong kukutsain yung mga naglalasing na ngayon. Ngayon hindi ko sila pinagtatanggol sa ginagawa nila na tama. Sinasabi ko, nangyari yan dahil nasaktan sila. They felt betrayed. Yan ang totoo. Kaya galing na sa loob yan Ibig sabihin, nagbagong buhay na yan. Tapos malalaman mo yung KNP, kahero dun sa beer house. Sino ba naman na matutuwa doon, mga kapatid? Tapos hanggang ngayon, mapapanood mo pa rin. Pagdalo mo, siya pa rin ang nandyan. Wala man lang accountability. Hindi natin siya gustong mapahamak, hindi natin siya gustong itiwalag o kung ano man. Acceptance lang, pag-amin lang, magpakumbaba lang. Sabi ko nga po buhay pa rin naman tayo mga kapatid. Pwede naman tayo magbago. Pero para kutsain mo, pati maglalasing, dapat nga Daniel, maawa ka pa. Dahil yung mga ngayon, dati yun, naglalasing tapos huminto. Tapos ngayon dahil nasaktan sila at nakita nila na meron naman palang beer house ang iglesia sa Brazil. Nasaktan din, naglasing din sila. Masisisi mo ba yung tao? Tapos kukutsain. Masama yan. Hindi ganyan ng mga ngaral. Sad to say. Malayong-malayo ka kay Brad Eli. Malayo-malayo ka. Kahit kay Ed Lapis, kahit pa sa ordinaryong pari ng Katoliko, kahit nga sa
ako may mga pinsan akong mga ministro ng Iglesia ni Cristo eh. Mabubuting tao sila. Mas mabubuti pa sila kaysa sa iyo, Daniel. Hindi sila ganyan. Hindi sila ganyan. Palakatol. Yung mga pinsan ko, hindi naman ako binran. Mga iglesia sila. Eh ikaw, tinuring ko pang kapatid. Kinuring ka naming lahat. Hinipe ka nga ni Brad Eli. Kaya nga kahit ang bobo mo ngayon, eh hindi namin napansin noon yan. Kasi napaniwala kami. At umasa kami, katulad niya ni Brad Roland. Umasa kami may lilipat. Kaya nga nagtagal pa kami. Pagkamatay ng matanda, naghintay pa kami. Naghintay pa. Kaso wala. Lumala ka pa ng lumala. Ngayon, sumisira ka na ng pagsasama-sama. Yung mag-asawa, inaalaw mo na yung mga manggagawa dyan na mga kanin, na paghiwalayin ng mag-asawa, basta't yung asawa, nag-exit. Aral ng demonyo yan. At yung magkakaibigan, paghihiwalayin mo. Wala namang pinagkaiba yan doon sa mag-asawa eh. Tsaka yung mga ordinaryo lang, ito lang. Kami lang na umexit, biglang papablock mo. Masama yan. Bakit? Merong mga kapatid, mas malalim pa ang pagmamahalan nila kesa doon sa asawa niya. Hindi yung eros na pagmamahala, yung talagang tunay na love. Meron dyan, umexit siya. May mga tinuturing siya dyan, mga magulang talaga niya. Eh dahil pinablock mo, naghiwalay na sila. Di ba napakasama, no? Nagiging kasangkapan ka pa ng demonyo para sumira ng mga mabubuting mga pagsasama-sama. Yan. Wala akong alam na ibang relihiyon na nagtuturo ng ganyan. Ikaw lang. Ikaw lang. Yan si Brad Badong, pinagsilbihang kanyan. Walang bayad. Pamilya nyo. Tapos gaganyan ninyo. Kaya hindi mo rin siya masisisi. Bakit siya lumalabas? Real talk lang. Bakit ikaw hindi ka makapag-real talk? Di lumabas ka. At kami, hindi kami naninira ng talikuran. Nandito kami. Di isa sa KNP, sumampa rito. Di mag-usap-usap tayo. Di makinabang ang lahat. O kung gusto mong mag-usap tayo, mag-usap tayo. Dahil kami, hindi rin namin sinasaran ang pintuan namin. Katunayan, napakarami ng mga kapatid, manggagawa, lumalapit sa amin, nakikipag-usap. Pare-parehas kami ng nararamdaman. At yung nandyan sa loob, pare-parehas tayo ng mga nararamdaman, yung mga closet, yung mga nag-o-observe, mga kapatid, pare-parehas po tayo ng diwa. Ang iba lang ang diwa, yung nandyan sa taas. Yung mga KNP, kung lalawakan mo lang ang pangunawa mo, maaari, tahimik lang sila, wala silang magawa. Takot sila eh. Pero deep inside them, alam nila, mali. Deep inside them. Yung mga KNP nanonood, alam nyo yan. May mali. At yung sinusunod nyo, walang Espiritu Santong gumagabay dyan. Alam nyo yun. Alam nyo yun. Opo, Brad CJ. Kaya po ito ginawa po natin, Brad CJ, dapat sa Zoom dahil mananalangin po tayo. Pwede naman po pala tayong makapanalangin dito. I-off lang natin yung camera. Kasi sayang po yung pinag-uusapan kanina sa Zoom na hindi naman mapapakinabangan ng lahat ng mga kapatid. Kasi po, Brad CJ, na ako, parang naantig ako dun sa sinabi ni Brad Chester noong umakyat siya sa pinagbigyan niya yung invitation ko na umakyat at paunlakan yung aking paanyaya. Sabi niya, ano ang kasunod after ng pag-exit? Nandun na tayo, utos ng Diyos, umexit, lumabas. Kayon, anong kasunod?
Actually, ilang beses na kaming nag-usap na magano ka, mag-lead ka, i-lead mo yung mga kapatid na lumalabas kasi delikado yan, magkakawatak-watak. Sabi ko sa loob-loob ko at sinabi ko rin sa kanya, hindi ko kasi problema yun eh. Ang malinaw yung nakasulat sa Biblia, kay Kristo tayo pupunta. Ako ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. So, maraming mga kapatid na naging atheist, naging agnostic. May mga kapatid na nagalit kay Brad Eli. May mga kapatid na galit kay Brad Eli, galit kay Brad Daniel. So, iba't iba na yung nararamdaman ng mga kapatid. Ang ganda nung sinabi ni Brother John Chester. Ano ang masasabi mo kay Brad Eli? Magaling yun si Brad Eli. Namimiss ko nga yung matanda. Walang kasing galing niya sa istorya ng reliyon. Biro mo napabagsak niya lahat ng maling paniniwala ng tao. Kaya kung ano man yung issue sa kanya, hindi na siguro natin wala na tayo doon. Isang bagay ang somehow naging bahagi siya kung bakit tayo naging mabuting tao. Ngayon, kaya po sinabi ko kay Brad CJ na merong punto yung kapatid na may mga kapatid ngayon kino-question yung sarili. Masama ba akong tao? Ganito yung nararamdaman ko. Walang katapusan yung patarget. Biruin mo, may mga kapatid na hindi na nakakainom ng maintenance dahil pagka hindi nila na-hit yung target, yung balance ipapatong doon sa next month na target. Dapat, di po ba Brad CJ, meron sa Biblia na hindi tayo dapat o wag tayong dapat magbigay ng atang sa kapatid na hindi nila kaya. Kaya po ang utos sa Kristiyano, sa Kristyanismo, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ngayon po, biruin mo, hindi ka lang makapagbigay ng dahil syempre meron tayong kani-kanyang mga priority. Pag nagkasakit ka naman, di ka naman nila tutulungan. Pag nangailangan ka, meron nga kapatid, sabi niya, mas gusto ko pang mangutang sa Bombay kaysa sa lumapit sa Kaya yun po, Brad CJ, para maano natin yung mga kapatid, kaya ginawa na po namin ito, ipinablik na namin, para makinabang ang lahat ng mga kapatid na nagkakalat-kalat po yung mga kapatid ngayon. At saka, ang ganda po nung Brad CJ, yung sinabi ni Brother Eli na hindi po pwedeng angkinin natin yung kaligtasan sa iglesia ng Diyos, na tayo lang ang maliligtas. Hindi natin pwedeng angkinin yon. Dahil tumingala ka lang sa langit, hindi mo na hindi na natin mapupuno itong langit na nakikita natin na yan. Itong visible na langit na yan. Hindi na natin mapupuno yan. Buong Pilipinas nga, hindi natin mapupuno. Dahil ilan lang ba ang percentage ng kapatiran sa buong Pilipinas? Tapos aangkinin mo yung kaharian ng Diyos sa langit na tayo lang ang maliligtas. Kahit gumawa ka ng mabuti sa labas ng MCGI, hindi credited yan. Colorum. So lalabag na tayo doon sa sinasabi ng Biblia na gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. At yung makapagpainom ng isang malamig na tubig, isang sarong malamig na tubig, hindi mawawala ang sa kanya'y ganti. Tama. Totoo. Kasi kahit sino, mga kapatid, wala pong pwede mag-angkin o mag-claim na nasa kanila ang Diyos. Kasi kahit man kami, wala kami sinasabi. Kaya nga naalala ko na naman, Brad Badong, yung sinabi, na kinaladkad daw. Hindi ka lang pinangalanan, pero ikaw ang kumaladkad sa Diyos. Kalapas tangalan yun sa Diyos, mga kapatid.
Pinepertain niya yung tunay na Diyos eh. Tapos gagamitan mo ng terminong kinaladkad. Hindi mo kinakaladkad ang Diyos. Hindi nakakaladkad yun. Kaya kahit kami, hindi kami nagkiklaim eh. Pero ang sinasabi namin, nananatili kami kung ano yung nararamdaman naming totoo. Kung ano yung nararamdaman naming tama. Sinusunod lang namin yung nakaukit sa puso natin. Na yun, back naman yun eh. Proven naman yun kahit scientific. Na meron talagang hardwired, sabi, di ba? Na mabuti sa tao. Natural niya yun. Mararamdaman mo may guilt feeling ka pag gagawa ka ng mali. Bakit? Kasi hindi yun yung natural sa iyo eh. Pero pag gagawa ka ng mabuti, masaya ka. Pag nakagawa ka ng isang kabutihan, nakakaramdam ka ng ginhawa. Ano ibig sabihin? Yun ang nakaprogram sa iyo. Pag yung ginawa mo, hindi nakaprogram sa iyo, iba pakiramdam mo. Ganun yun eh. Hindi mo pwedeng i-claim ngayon na kung wala ka sa MCGI, kahit gumawa ka ng mabuti, walang kwenta yan. Hindi. Ang Diyos, hindi nananatili lang sa isang lugar. Kaya nga pwedeng umalis yun eh. Kailan aalis yun? Pagka ikaw itinakwil mo rin siya. Pagka ikaw tinalikuran mo rin siya. Katulad ng ginagawa ngayon ni Daniel. Tinalikuran niya ang Diyos. Katunayan yan, alam niyo lahat yan mga kapatid, lalo na yung mga bumilang na ng dekada. Kaya nga, yung mga umaalis, yun yung matatandang mga kapatid. Bakit? Nasaksihan namin, nakita namin ang pagkakaiba, naramdaman namin, wala na ang Diyos dyan sa MCGI Cares. Kung nandyan man dati ang Diyos, ngayon wala na. Makikita natin, nagkakawatak-watak ang mga pamilya. Tapos makikita mo, paulit-ulit na lang ang paksa. Paulit-ulit na lang ang tinuturo. Sasabihin naman, kailangan daw inuulit. 4 na taon na. 4 na taon na wala pa rin bago. Nasaan na ngayon yung pagpapakain ayon sa panahon? Di ibig sabihin, 4 na taon na puro pag-ibig lang talaga panahon. Samantalang, ikaw naman, nagtuturo ka na i-block kami. Yan ba ang pag-ibig? Kung iniibig kami, kung tinuturing nyo kaming, kung kayo, tinuturing nyo kayo, gumagawa kayo ng mabuti, umiibig kayo, bakit kami pinapablock nyo? Magkakasama tayo dyan, dekada na. Bakit ngayon pinablock mo kami? Yan ang napakasaklap. At kaya po kami nagsasalita, mga kapatid. Kasi nag-aalala po kami sa mga lumalabas. Alam nyo mga kapatid, ito po kahit naman di kami umalis, hindi kami magsalita, may lalabas eh. Naniniwala po ako dyan. Kahit di lumabas si Brad Badong, hindi ako magsalita. May lumalabas. Bakit? Katunayan, may nauna na nga sa amin lumabas eh. Hindi naman kami unang-unang lumabas eh. May mga nauna rin sa amin. At meron namang mga lumabas, hindi pa kami narinig. Nalaman na lang kami, nasa labas na sila. Kaya lang nila nalaman na natuklasan na meron na pala mga nagsasalita rin. Meron mga lalabas. Bakit? Meron na po kasi talagang mali eh. Walang lumipat na espiritu. Iniwan na malaon ng walang Diyos na tunay. Katulad ng nangyari sa Israel. Ngayon, wala na dyan. Wala nang gawain. Saan napupunta yung abuluyan? Wala. Nag-aabuloy tayo. Saan napupunta? Lahat ng gawain merong koleksyon eh. May target lagi eh. Pag may medical mission, pag merong mga feeding program, may sponsor. Saan napupunta yung abuluyan? Meron din naman, Brad, sa ospital eh. May project din naman doon ah. May target din doon eh. Nagtutulong-tulong, lalo na yung mga nasa abroad eh. Kaya nga nabuo yan yung chapel eh. Ilang poste naman siguro ang meron din kami dyan ni Brad Badong. Hindi naman kami manggagawang kanin. Hindi kami katulad ng mga ibang nandyan. Naghahanap buhay kami. May target din yun eh. Pero dati kasi may exposition. Yung Bible exposition dati, walang collection para ron.
O di alam mo na may napupuntahan yung abuloy natin. Araw-araw nagba-Bible Expo. May binabayaran tayong satellite, daan-daan libo kada buwan. O bakit? Kasi nagsasalita si Brad Eli, nagbo-broadcast siya, nagpapalaganap. Walang koleksyon para ron. O di doon napupunta yung abulo yan. Eh ngayon saan pa napupunta? Wala na. Tapos ang pinakamatindi dyan, makikita mo ngayon meron silang properties, billion. Makikita mo ngayon ang gagara ng mga sasakyan. Makikita mo dadalaw yung MCGI riders, milyon-milyon yung mga motor. Dadalawin yung mga mahihirap na mga kapatid. Hindi ba parang napakasakit sa kaloobang ganun? Di sana yung motor mo na BMW na 1.3 million, ibenta mo. Bumili ka na lang ng Kawasaki kung mahilig ka talaga magmotor. Kawasaki magkano lang? Di yung 1.3 million mo, bigyan mo na lang ng tigsi 50 mil na lang yung mga kapatid. Ilan ang guminhawa? Ilan ang nagkaroon ng negosyo? Ilan ang nakabayad ng utang nila kasi nabaon sila dahil sa pagtulong nila sa gawain. Nakareset ulit sila. Eh wala. Kaipokritohan na lang ang nangyayari. Actually, Brad CJ, pati po yung yung pong sinasabi nilang free education sa La Verdad, they are misleading the public. Correct. Kasi meron pong subsidy, mga kapatid. Meron pong subsidy na nakukuha sa gobyerno ang La Verdad. Hindi lang po ang La Verdad, pati yung mga private schools. Meron po silang subsidy na nakukuha sa gobyerno. Correct. Kaya tsaka ano naman yan, yung mga pumapasok, meron diyan, hindi naman lahat sila full scholar. Marami po diyan nagbabayad. Marami diyan may ngayon po, Brad CJ, ang sinabi nila, ginawa ng full scholar lahat. Either kaya may full scholar, walang full scholar, you are still getting money from the government. Correct. Correct. Plus, ang matindi dyan, di ba, napakamahal ng pagkain sa loob. Sobrang mahal. Sobrang sa mahal po kantin. ng pagkain. At sino Tapos, ang may-ari? Yung pong magulang niya at ang dapat sabi nga nung mga kapatid na dating faculty, meron pong exit na dating faculty po dyan. Sabi niya dapat ibigay na lang sa mga faculties yung pagmamanage ng canteen kasi ang liit-liit lang ng sweldo nila. So yung na-generate na income sa canteen idadagdag doon sa mga sweldo ng mga faculty member ng La Verdad. Kaya lang po gahaman po kasi sila eh. Paano po sila gahaman? Gaano po sila kagahaman, mga kapatid? Biruin mo, magrereklamo lang yung estudyante. Ang mahal po. Di wag kang bumili. Doon ka sa labas bumili. Ganun po sila magsalita. Ay nako, mga kapatid. And the list just go on and on. Kung ihahayag po namin sa isang pagkakataon lang, kulang po eh. Kaya nga, napansin nyo, laging nagla-live si Brad Badong. Hindi mo kasi talaga masasabi dahil napakadaming, ay nako, mga kapatid. Kaya, manatili po tayo na mabuting tao, mga kapatid. We know, may mga iba naging agnostic dahil nakaramdam sila ng kaapihan sa ini-expect nila na sana pinakamabubuting tao. Pero dahil nakita nila yung kaipokritohan, nagkaroon sila ng question sa Diyos. Merong iba naging atheist na talaga. Hindi ko po mapipilit lahat, mga kapatid. Kasi I know, yung naramdaman nyo, hindi ko naman naranasan. Baka kung sa akin nangyari yan, baka hindi ko kinaya. Parang mga ganon.
Kaya isa lang po ang pakiusap po namin na maging mabuting tao pa rin po tayo. Opo, Brad CJ, Kasi meron pong sinabi kasi si ano, naantig ako dun sa sinabi ni Brad John Chester doon sa pag-akyat niya doon sa programa nila Broccoli TV. Hindi ko lang matandaan kung ano yung tanong, pero ang sabi ni Brad John Chester, parang ang tanong yata, ano masasabi mo sa, naniniwala ka ba sa kabilang buhay o sa Diyos? Kasi ano yun, insurance yun eh. What if meron palang Diyos, hindi ka naniwalang may Diyos? Di nagkabulagaan. Pero naniwala kang may Diyos, wala palang Diyos, still hindi ka lugi. And sabi niya, correct. meron siyang sinabi na siguro naman dahil gumawa ako ng mabuti, maawa naman ang Diyos sa akin. Kasi di ko alam eh, di naman kita kilala eh. Di ko nga alam kung ikaw si Allah. Di ko nga alam kung ikaw si kung sino-sino. Pero gumawa ako ng mabuti dahil doon sa pananalig na umiiral ka. Kaya sana po, baka pwede mo akong iligtas. Yun po yung ano, yun yung nasabi ni Brad Chester. Umiyak nga siya noon eh. Marami po Brad CJ eh. Maraming mga tao, mabubuting tao. Tapos ahatulan mo, itong mga nag-exit ngayon, dahil hindi nila matanggap yung mga tinuturo mong paulit-ulit na ginagawa mong batibot. Tapos nanood lang kay Badong, sabi nga ni Sneaky, aba, teka, hello, nanood lang ako kay Badong eh. Yung 15 years na pinagtiis ko, binaliwala mo. Kaya ako, Brad CJ, mga kapatid, naawa ako sa mga kapatid. Meron dyan, nagtanong lang, totoo ba yung mga kumakalat na ano, na mga picture regarding sa mga pagbebenta ng alak. Sabi ni Brad Chester nga nung nag-usap kami kagabi, sabi niya, madali lang kasi yan eh. Kung si Brad Daniel umingi siya kagad ng tawad. Mga kapatid, pasensya na po kung nakapagtindaman po si Brad Rodel. Ngayon po, sinususpindi natin si Brad Rodel ng 6 na buwan. Brad Rodel, wag mo nang uulitin yon. Si ganito, sususpindin po natin. Brad Robert Naboa, wag mo nang ulitin yon. Yung mga ninakaw mo mga pera dyan na mga tulong ng mga kapatid. Brad Efren, sinususpindi kita. Brad Resty, sinususpindi kita dahil pinagmalupitan niyo yung mga kapatid. Sana buo pa tayo. Sana nananatili pa tayo dyan. Kaya lang, matigas po yung leader natin. Naalala mo, Brad Badong, na pinaliwanag ni Brad Eli dati yan. Kaya siya nagsususpindi hindi lang naman dun sa mismong nagkasala, kundi pati doon sa mga pinagkasalaan. At po sa Makaramdam mga din. nakakaalam noong issue. Correct. Una, para hindi natularan ng iba. Pangalawa, makaramdam yung sa mga inapi ng sapat justice. Justice has been served for them. Nakaramdam sila ngayon ng parang, ay, yung ginawa sa akin pang-aapi. At siya naman, in return, mapapatawad na rin niya. Brad Robert, pinapatawad na po kita. Sinuspindi ka. At nakita ko po, nagsisisi ka, pinatatawad na kita. Ganun yun eh. Yun yung nawala ngayon, mga kapatid. Napakalupit ng leader ngayon. Mapakalupit. At ang dali niyang humatol. Na yun ang na-adapt na ng mga KNP. Pati yung mga KNP, nagsususpindi na lang ng ganun-ganun. Hindi lang naman ako nangyaring ganun eh.
Kahit sa ibang mga lugar. Meron nga nasa abroad din di ba? Kausap din natin na manggagawa din na na personal na reason, hindi naman niya napabayaan totally yung kanyang tungkulin, sinuspindi na lang agad. Hindi man lang siya kinausap ng KNP nila doon. So, I'm sure ako, yung kapatid na sinasabi kong kamanggagawa, at I'm sure marami rin sa inyo dyan mga kamanggagawa, pati mga kapatid, nakaramdam ng ganyan. Injustice. Ganyan ang nangyayari ngayon sa atin. Ganyan ngayon. Bakit? Malupit yung leader ngayon. Malupit. Siya mismo hindi siya marunong magpatawad. Yung nambablock, ibig sabihin nun, wala kang puwang magpatawad. Kalupitan yan. Kalupitan. Sabihin na natin, nasaktan ka. Nasaktan ka yung pamilya nyo dahil kay Brad Badong. Hindi mo ba mauunawa naman? Ano ba pinanggagalingan ni Brad Badong bilang ikaw leader? Hindi ba pwede? Unawain mo naman, alamin mo bakit ba nagkaganon. Malupit. Nakikita lang natin mga kapatid, malupit yung leader ngayon. Kaya nag-alisan na kami. Kasi nakita namin nasusunog na ang bahay. Nakita namin yung dating magandang pagsasama-sama natin. Wala na. Yung dati na napakasarap mag-notes. Kasi ang dami mong natututunan. Ngayon wala na. Yung anak ko nga, nakwento ko na nung nakaraan siya mismo nag-stop na siya, nagpaalam siya sa akin. Dad, can I stop taking notes? Why? Pinakita niya sa akin, yung mga notes niya, inuulit-ulit lang daw niya. Bata po yun mga kapatid. Walang yun. Walang nag-i-inject sa kanya, walang nag-i-influence. Siya mismo nagtatanong bakit daw paulit-ulit. Bakit iba na ngayon? Kaya nag-stop na siya mag-notes. Ibig sabihin, wala nang natututunan. Alam naman natin ang halaga ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nakita na natin, tuyot si Daniel. Walang lumalabas na tubig. Wala. Wala. Kaya umalis po kami. Ngayon, tinatanong niya, saan kami pupunta? Bakit naman kami mananatili sa bahay na nasusunog? Bakit naman kami mananatili sa mali na? Para namin makita yung tama, lalabas muna kami sa mali. Para namin makita. Pero isang alam namin, nananatili kami kay Kristo. Ikaw ang antikristo. Ikaw ang nagpapatakwil ng kapwa. Ikaw ang nagpapablock ng kapatid na wala namang ginawang masama. Sige na, sabihin na natin, ikaw ang ginawa ng masama. O di ikaw ang mamblock. Bakit pati yung magulang ng anak na umalis, papablock mo na? Bakit mo utusan yung mga manggagawa? Iba-block na itong mga ibang mga kapatid na lumabas. Bakit? Meron bang personal na ginawa sa kanilang masama yung mga umexit? Masamang budhi yan. Masamang budhi. Kaya umalis kami. Kasi nakikita po namin, hindi kami mapapabuti po dyan. Hindi po kami lumabas para magrebelde. Kaya nga tinanong po ako nung isang kapatid Sabi niya, bakit ka lumabas? Yun ang gusto kong malaman. Ano ang pinaka-reason mo? Ang pinaka-reason ko po, gusto ko pong maligtas. Ayoko ng kaipokritohan. Ayokong marinig. Na narinig ko na yun, biglang sasabihin ni Brad Josel, ngayon ko lang yan narinig. Harap-harapan, niloloko po tayo mga kapatid.
Tapos walang katapusang perahan. Puro pera na lang. Walang sapilitan. Pero mayroong guilt tripping. Magigiltyhan ka. Magbibigay ka rin. Kaya po kami umalis. Kaya sana mga kapatid, manatili po tayong maging mabubuting tao. Hindi ko na po masabi na manatili tayo sa ating pananampalataya. Kasi alam po namin, meron talaga mga lumabas na nawala ng pananampalataya sa Diyos. Dahil, yun nga, nakita, may karamihan sa kanila nakaranas ng kaapihan. At they felt betrayed. Katulad nga nung sinasabi ni Daniel na naglasing. Hindi mo siya masisisi eh. Siya nagpakabuti siya sinunod niya yung aral, biglang malalaman niya, yung nagtuturo sa kanya ng aral, yun ang pangunahing lumalabag. Kaya, mga kapatid, manatili po tayong open-minded, manatili po tayong magsuri, at maging mabuting tao. Saan tayo pupunta? Nung lumabas tayo sa MCGI, bumalik tayo sa pamilya natin, unang-una. I-priority natin sila, mga mahal natin sa buhay. Sa matagal na panahon, i-priority natin ang gawain. Ngayon, bumawi po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Mag-spend time po tayo sa mga anak natin, sa asawa, sa magulang, maging mabuting mamamayan po tayo. Diyan ulit tayo magsisimula. At makakakita po tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan, mga kapatid. Ako po, mas masarap po ang buhay po namin ngayon. Mas nag-i-enjoy po kami ng pamilya ko. Kasi yun naman po ang utos eh. Kandiliin natin yung ating sariling sambahin. Mahalin natin yung ating sariling pamilya. Doon po tayo una. Mag-focus po tayo sa ating mga pamilya. At maging mabubuti po tayo mga tao. At kung meron mang hindi naniniwala, katulad na sinabi nga ni Chai Chester, kung hindi ka man naniniwalang merong paghuhukom at may kaligtasan, malay mo, pagdating sa ending, meron nga. Dahil nagpakabuti ka, naligtas ka. Kasi mga kapatid, kahit pantao na lang, wag na lang Biblia, dahil yung iba hindi na rin naniniwala sa Biblia dahil sa pangyayari sa MCGI, mas masarap namang nabuhay tayo ng nagpakabuti, hindi nagpakariwara, hindi nagpakasama. Mas masarap po yung ganun. Di magpakabuti po tayo. Makikita naman natin, mas magaang ang buhay. Mas masarap mabuhay ng malinis ang konsensya mo, wala kang inaapakan, wala kang inaagrabyado. Mas masarap po mabuhay ng ganun. Kami, ng pamilya ko, mas masarap po ang aming pagsasama-sama. Mas nagkakaunawaan po kami. At in general, hindi po kami napasama. Napabuti po kami. Kaya wag po kayong matatakot. Alam nyo na, nararamdaman nyo na mali na dyan. Naririnig nyo na rin po kami. Kung kaya nyo po lumabas, umalis na kayo. Mas makakaramdam po kayo ng kapahingahan. Marami, hindi lang po kayo mga closet na mga nanonood ngayon. Marami nagre-reach out po sa amin ni Brad Badong na talagang pigating-pigati na. May isang kabatch po ako. Wala siyang ibang pinagsasabihan, ako lang sa batch namin. Or baka nga sa lahat ng kapatid. Sabi niya, hirap na po ako. Wala lang siyang magawa. Kasi buong pamilya nila, kapatid, at puro panatiko. Pero siya raw hirap na daw siya. Yung mga ganong kalagayan, wala na tayong magagawa. Pero, ang pag-asa pa rin natin, magpakabuti lang po tayong lahat.
magpakabuti lang po tayong lahat. Kaya sa mga susunod, siguro tatakta po kami ni Brad Badong na siguro tol, no, ayusin natin, pag-usapan na lang natin para may mag-handle. Mahalaga kasi meron tayong technical Marami naman na tayo. Alam nyo mga kapatid, itong dalawa kaming nakikita nyo, marami kami, baka hindi nyo alam, nasa likuran po namin sila. Awa tulong. Marami. Kami lang nakikita nyo. Pero ang dami na po namin. Mga tunay na kapatid, mararamdaman mo. Tunay silang mga kapatid. Yung dati nyong nararamdaman yon, nararamdaman po namin sa kanila. Hindi yung nararamdaman na ngayon dyan sa loob, na puro pambablock, puro na lang panggagaslight at puro paghatol sa kapwa. Kami hindi. Nagkakaunawaan po kami. Kaya salamat. Salamat po sa mga kapatid na nag-reach out po sa amin. At nakakataba po mga kapatid, yung simpleng message nyo lang, kasi marami pong ganun. Brad, taga lokal po ako ng ganito. Kaya, Brad, ganito po ako. Nasa likod nyo po ako. Ganun. Naniniwala po ako sa inyo. Tama po yung sinasabi ninyo. Naramdaman ko rin po yung sinasabi nyo ni Brad Badong. Nakakapagpalakas po kayo ng kalooban. Yung mga simpleng ganung message nyo lang po. Kami rin mismo, nako-confirm din lalo namin na meron talagang gumagabay na espiritu sa paglabas po natin. Kaya sana patuloy po tayong kaawaan ng Panginoon. Gabayan po tayo at huwag tayo mapariwara. Maging mabubuting tao po tayo. Sundin natin kung ano yung mabuti na nakatanim po sa ating mga puso. Brad Badong, siguro. Opo. Si Jace, hanggang dito po siguro at sa lahat po ng mga kapatid, bago po natin tapusin po itong live po na ito, magtatagubilin po tayo sa Diyos. Magpapasalamat po tayo sa Diyos sa maraming bagay na ginawa, hindi ginawa ng Diyos sa ikabubuti po nating lahat mga kapatid. Opo. At mananalangin lang po tayo, hindi na po katulad nung nakagawian po natin mga kapatid. Simpleng panalangin lang po. Ibaligtad ko na lang yung para hindi tayo nakikita, Brad CJ. Sige. Ama naming makapangyarihan po sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, salamat po sa malinaw na kaisipan, sa patuloy mong pag-akay sa amin. Magamat nangangalat po kami, nasasaksihan namin ng hindi namin inaasahang nararamdaman namin ng pagmamahal mo. Bagamat masakit sa kalooban, ngunit ang pag-asa po namin ay ang iyong awa. May ilan po sa aming
Dahil Panginoon, nangangalat man po kami sa mga pagkakataong ito. Ngunit sa iyong awa at pag-ibig na itinuro sa amin, narito po kaming mga lingkod mo, nagbubuklod ng aming mga diwa upang magpatuloy kami sa pananalig at pagtitiwala na mayroong kaming Ama na nasa langit na hindi nagsasawang tumunghay sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Ngayon po kami nakapagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Sana po mapagtiyagaan mo kami, Ama, na akayin upang maging mabuting mga nilalang mo. Maging mabuting mga anak sa mga magulang. Mabuting mga magulang sa kanilang mga anak. Maging mabuting asawa. Maging mabuting kaibigan. At maging mabuting mamamayan. Panginoon, nawawalan man po ng pag-asa ang ilan sa amin dahil sa mga nangyayari. Sana po muli mo po kaming kaawaan. Pasibulin mo po muli sa aming mga puso ang pagtitiwalang mayroong kaming Ama na laging nariyan handang makinig sa aming mga karaigan. Panginoon, sumasampalataya kami na iyo po kami laging iingatan sa lahat ng mga araw ng aming mga buhay. At amin pong itinatanyag ang iyong dakilang pangalan at ipinagpapasalamat po namin sa iyo, Ama, ang lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Mga bagay na hindi mo po ginawa. Alang-alang sa ikabubuti naming lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.